Kaibigan ko si Chris, ba? Sabi niya sa akin, talagang yung mga project, pina-prioritize mo talaga, yun ang ibibigay sa'yo. So kung di mo priority yung love, hindi yung ibibigay sa'yo. O sa tama nga naman, kasi nasa utak ko lagi career ko ngayon, nagpapatayo ako ng bahay ngayon. So yun ang focus ko ngayon, so hindi mo talaga ibibigay sa'yo ni Lord yung pag-love life. Tsaka, sana, parang naman. Gusto ko lang malaman yung pakiramdam na yung pumayag yung mga Regine Velasquez, Jaya, di ba? Si Miss Regine, 10 years ago, guess ko na dapat siya. Ako produce nun, may show ko sa Ratsky. Nagkasakit. So kakatuwa, during my concert, nung time yun, actually parang show lang yun, pero concert yung feel. Siya nagpadala ng bulaklak sa akin dahil, para mag-sorry, kasi kasakit sa ospital. So ngayon, naging close kami, I'm not sure kung alam nyo, dahil lagi kami nasa bahay nila. Meron kaming Horados night, kami nila Ogie, Jaya, Kyla, nag-iinuman kami, tapos nag-live lahat yun. Tawang-tawa siya sa akin, tapos biniro ko lang. Biniro ko lang naman, sabi niya, Miss Regina, pag nag-concert ako, kahit gaguhan lang mag-duet naman tayo. Sabi niya, anong gaguhan? Seryoso dapat, no? At ang major concert mo, boom! Yun. Tapos biniro ko na naman, ang ganda ng red count mong gano'n. Binigay niya sa akin. Napakabait lang masabi. At saka, ayun, napaka-natural. Even Kyla, Angeline, ako na si Miss Jaya, Diyos ko Lord, lagi magka-chika niyan, araw-araw. Munti ka na nga magpa-reunion ng SOP dun sa concert. Oo nga! Tama! Ayaw, patagal lang. Oo nga, no? Ayaw, oo nga. Si Ogie lang. Maganda yan, hindi ko naisip yan. Bayan na. Kasi nagagawa niya rin sa tawag ng back to back. Right. Okay yan, diba? Thank you. Thank you for the info, ano. Thank you so much. Ito, Taray, pinagandaan ng mga tanong, di ba? Kuya Alan. Gusto ko yung pinagandaan. Yes, habang nagtatanong ka kasi, chika-chika sabi niya, ito, di ba tinatanong ba? Okay to. Okay yan. Kasi po late ako, tinatanong ko sa kanya yung tanong, kinakonsult ko sa kanya kung natanong ako. Baka maging parang paulit-ulit. Okay. Tanong ko lang po, as a Horado, di ba? Ano po yung nagawa sa inyo sa karir niyo? Being a Horado? Uy, malaki. Exposure-wise, being on Showtime, ang laki nagawa. Kaya naman, may tsura ko naman, di ba? Hindi ako laging, ano lang doon, parang wala lang. Kasi pinaghahandaan ko talaga yun. I mean, parang laging grand final sa itsura ko. Sobra akong thankful, sobra akong grateful sa tawag ng tanghalan. Of course, Showtime. Tapos, it's such a joy to watch these talents. Yung mga ang gagaling eh. Ay, minsan yung buwis ko kasi hindi ko nagagawa yung ginagawa nila. Tapos, you learn something new every day. Na parang, pwede ko kaya kantahin yan na ganyang version. May ganon. So, sobrang laki. Kasi doon nagsimula, I think. Doon nagsimula. Tapos, after doon, UKG. Sobrang mahal ko din lahat ng mga UKG. Kaya sobrang thankful ako ngayon dahil sa dalawang TV show na yun. What are you looking for? Every time na nag-judge kayo, ano yung hinahanap doon sa isang singer para makapasa sa panlasa ninyo? Alam mo, ang maganda lang sa tawag ng tanghalan, 5 kasi kaming Horado eh. At yung 5 yan, hindi kayo magkakapareho ng taste. You have to understand na gano'n. Usually, hindi unanimous ang decision. Sa score yan eh. Minsan kasi, hindi na betang pinatera. Minsan, hindi ko betang maluma. May gano'n eh. Kaya nga maganda pag nagsasama-sama. Pero ako kasi, yung first batch, yung first season, puro biritera talaga eh. Pansin nyo? Pero ang nanalo, lalaki si Loven. This time, hindi na kami. Well, I can only speak for myself. Pero ako, hindi na ako siya na-amaze sa birit. Kailangan may something na akong, may something na hindi pa namin narinig. Yun. Kaya naman puro lalaki ang pumasok ngayon. Kasi, yun yung mga kakaiba namin. Tawari ni Kuya. So yun, nakakatuwa naman. I think lahat ng pasok ay deserving kasi especially meron tayong text codes. Ayun.